Kumusta mga kasaliksik? Sa gitna ng matinding pangangailangan ng Ukraine para sa mga makabagong armas, isang makabagong inobasyon mula sa lokal na startup na Strategy Force Solutions ang nagbabadya ng pagbabago sa balanse ng puwersa sa larangan ng digmaan. Ang Gogol M, isang semi-autonomous drone na nagsisilbing mothership, ay kasalukuyang ginagamit sa mga operasyon at binansagan ng Euromaidan Press bilang isang makasaysayang tagumpay sa larangan ng drone warfare. Hindi na ito prototipo o pangarap ng hinaharap. Ito ay aktual nang ginagamit sa mga real-time na operasyon at ayon sa mga ulat, nakapagdudulot na ng malaking pinsala sa mga target ng Russia. Ang drone ay may natatanging disenyo na nagbibigay daan dito upang magdala ng dalawang FPV first-person view drones na may kakayahang umatake ng tiyak sa mga piling target. Kapag malapit na sa destinasyon, pinapakawalan ng Gogol M ang mga FPV drones na may dalang pampasabog na direktang tumatama sa target na tinukoy ng operator. Sa ganitong paraan, hindi kailangang tumawid ng mahahabang distansya ang maliliit na drones. Mas napapabilis ang aksyon at mas nababawasan ang posibilidad na maharang ng mga electronic countermeasures ng Russia. Sa usapin ng presyo, malinaw ang bentahe ng Gogol M, habang isang Patriot missile ay nagkakahalaga ng 3 milyon hanggang 5 milyong dolyar. Ang Gogol M ay nasa 10,000 dolyar lamang ang halaga. Ang kaibahang ito sa gastusin ay napakahalaga para sa Ukraine, na limitado ang mga Patriot systems at missiles. Sa halagang gugugulin para sa isang Patriot missile, posibleng makapagtayo ang Ukraine ng 12-12 ng Gogol M motherships na pwedeng gamitin sa magkakahiwalay na operasyon, sabay-sabay sa iba't ibang lugar. Isa pang mahalagang aspeto ng teknolohiyang ito ay ang lawak ng naaabot ng Gogol M. Ayon sa Chief Technology Officer ng Strategy Force Solutions, na kinilalang si Andre, ang drone ay may kakayahang lumipad ng hanggang 186 na milya papasok sa teritoryo ng Russia. Sa paghahambing, ang Patriot missile ay may estimated operational range na nasa 79 na milya lamang at madalas ay mas maikli pa, depende sa paraan ng pag-deploy at uri ng target. Ang Gogol M ay hindi lamang nakakaabot ng mas malayo, ito rin ay mas tahimik at hindi agad namumukod sa radar o infrared na mga sistema ng kalaban. Ang konsepto ng pagiging mothership ng Gogol M ay nakabatay sa estratehiya ng paglikha ng leverage. Habang ang pangunahing drone ay patagong lumalakit sa target na lugar, dala nito ang mga FPV drones na siyang magsasagawa ng aktwal na pag-atake. Dahil malapit na sa mismong objective ang mga ito kapag pinakawalan, mas tiyak ang pagtama at mas kaunti ang exposure sa mga sistema ng depensa ng Russia. Bukod sa pagiging mura at reusable, ang Gogol M ay hindi isang disposable na kagamitan, gaya ng karamihan sa mga kamikaze drones. Ang mga FPV drones nito ay talagang ginagamit para wasakin ang target. Ngunit ang mismong mothership ay napataalis sa area at muling bumabalik sa base. Doon ito muling kinargahan ng mga bagong FPV units at saka muling inilulunsad patungo sa panibagong misyon. Sa ganitong sistema, mas nagiging cost-effective ang operasyon at higit na mapipinsala ng Ukraine ang critical military assets ng Russia sa mga susunod pang yugto ng digmaan. Hindi rin matatawaran ang elemento ng ambush capability ng Gogol M. May kakayahan itong maglakbay patungo sa isang lugar, maglanding kung kinakailangan, at maghintay ng tamang timing upang magsagawa ng atake. Kaya nitong maghintay ng ilang oras o kahit ilang araw bago maisagawa ang strike. Ito ay isang malaking pagbabago mula sa karaniwang drone attack pattern, kung saan ang FPV drone ay tumatawid ng mahabang distansya habang aktibo itong pinapagana ng operator, na nagiging dahilan kung bakit madaling mapabagsak ng kalaban. Dahil dito, ang Gogol M ay hindi lamang isang bagong drone. Isa itong bagong doktrina sa pagdadala ng digmaan gamit ang teknolohiya. Sa kombinasyon ng AI, matipid na halaga, reusability at stealthy operation,
nabibigyan ang Ukraine ng mas malaking kalayaan upang pumili ng oras, lugar at paraan ng pag-atake. At higit sa lahat, nagkakaroon sila ng kakayahang tumugon sa kakulangan ng high-end defense weapons gaya ng Patriot missiles. Hindi sa pamamagitan ng pantapat, kundi sa pamamagitan ng pag-atake sa mismong pinanggagalingan ng panganib. Sa kasaysayan ng modernong digmaan, bihira ang mga sandatang may kakayahang muling isulat ang mga tuntunin. Ngunit sa sitwasyon ngayon, lumalabas na ang Gogol M ay isa sa mga yon. Hindi lamang sa larangan ng tactical na operasyon na mamayagpag ang Gogol M, kundi maging sa teknolohiya at disenyo nitong pumapanday ng bagong pamantayan sa modernong drone warfare. Ayon kay Andre, ang Chief Technology Officer ng Strategy Force Solutions, ang pinakabuod ng Gogol M ay nakasalalay sa katalinuhan ng software na nagbibigay dito ng autonomiya sa paglipad, pag-iwas sa hadlang at pagpili ng tamang oras ng pag-atake. Ito ay bunga ng taon ng pagsasaliksik at eksperimento na nagsimula sa isang simpleng ideya mula sa kanyang kabataan. Ang pangunahing utak ng Gogol M ay ang onboard system na tinatawag na Smart Pilot. Ito ay isang artipisyal na intelihensya na ginagaya ang kilos at desisyon ng isang totoong piloto. Sa pamamagitan ng Smart Pilot, ang drone ay nagkakaroon ng kakayahang mag-navigate sa himpapawid na parang may tao sa loob. Gamit ang mga sensor, camera, laser at iba pang komunikasyon, nagagawa ng AI na magdesisyon kung paano iiwasan ang mga hadlang, alin ang pinakamainam na ruta at kailan dapat ilunsad ang mga FPV drones na dala nito. Isang teknolohiya na mahalagang sangkap ng Gogol M ay ang paggamit ng LiDAR o Light Detection and Ranging. Ang LiDAR ay karaniwang ginagamit sa mga environmental survey upang makagawa ng tumpak na mata ng lupa, kagubatan at linya ng baybayin. Ngunit sa konteksto ng digmaan, ginamit ito ni Andre para sa isang mas tiyak at dynamic na layunin. Sa tulong ng LiDAR, nakakabuo ang Gogol M ng eksaktong 3-dimensional na mapa ng lupa habang lumilipad ito, kahit pa sa ilalim ng masamang panahon o limitadong liwanag. Sa ganitong porma ng taktikal na pag-atake, nagkakaroon ang Ukraine ng kakayahang sadyang umatake sa mga sensitibong asset ng kalaban, tulad ng mga nakapark na eroplano, air defense radars, at iba pang critical infrastructure. Ayon pa kay Andre, ang mga ganitong uri ng pag-atake ay aktwal nang nangyayari. Bagaman hindi siya nagbigay ng mga larawan o video bilang patunay, posibleng bahagi ito ng operasyonal na seguridad upang hindi malantad agad ang kakayahan ng Gogol M. Ipinahayag niya ang kumpiyansa na ito ay isang game changer. Ang pagsasanib ng isang reusable mothership at ng mga maliit ngunit nakamamatay na FPV drones ay nagbibigay sa Ukraine ng kakayahang makapagdulot ng pinsala sa parehong antas ng Patriot missiles, pero sa mas mababang halaga at may mas malawak na saklaw. Ang mapang ito ay hindi lamang tumutulong sa paglipad ng drone, kundi pati sa pagtukoy ng mga banta at potensyal na target. Ang kombinasyon ng LiDAR at Smart Pilot ay nagbibigay sa Gogol M ng katayahang mag-operate kahit wala ang karaniwang mga elemento ng navigational control tulad ng GPS o radio signals. Sa gitna ng electronic jamming na karaniwang ginagamit ng Russia upang lituhin ang mga drone, patuloy pa ring nakakagalaw at nakakahanap ng landas ang Gogol M. Sa madaling salita, hindi umaasa ang drone sa labas na datos. Mayroon itong sariling mata at utak na nagsasama upang maabot ang layunin nito. Ayon pa kay Andre, ang operator ng Gogol M ay hindi na kailangang direktang kontrolin ang drone. Sa tulong ng LiDAR, nakikita ng drone ang mga pagbabago sa topografiya sa mismong sandaling ito ay nangyayari. At agad itong nagre-react ayon sa lohika at algorithm na itinakda ng system. Ang pinagmulan ng konsepto ng Gogol M ay nagsimula pa noong kabataan ni Andre.
Ayon sa kanyang salaysay sa isang panayam sa Forbes, isang araw, nakita niya ang isang babaeng sundalo na naglalakad mag-isa sa riles ng tren sa gitna ng malayong lugar. Ipinaliwanag ng kanyang ama na ang sundalo ay nagsisiyasat ng mga posibleng sira sa riles na maaaring magdulot ng aksidente. Doon siya unang nakaisip, bakit hindi ito gawin ng isang robot? Mula sa tanong na iyon, ipinanganak ang ideya ng isang drone na kayang magsagawa ng routine at mahirap na mga inspeksyon sa halip na tao. Bago pa man ang pagsiklab ng digmaan noong Pebrero taong 2022, si Andre ay abala na sa paggawa ng mga drone para sa inspeksyon ng mga oil pipelines, power lines at iba pang infrastruktura. Ginagamit ang mga ito upang agad na matukoy ang problema, itala ang eksaktong lokasyon at ipadala ito sa mga inhinyero para maaksyonan. Nang magsimula ang opensiba ng Russia sa Ukraine, inilipat ni Andre ang layunin ng kanyang teknolohiya mula sa pagsasaayos ng mga linya ng kuryente tungo sa pagsira ng kagamitan ng kalaban. Ngayon, makikita sa disenyo ng Google M ang mga fingerprints ng orihinal na layunin ni Andre. Sa halip na iulat lamang ang problema, ang drone ay may kakayahang lutasin ito sa sarili nitong pamamaraan. Nakakakita, nakakalkula, at nakakapagdesisyon. Sa halip, tumatanggap siya ng live feed ng mga 3-dimensional terrain maps na ginagawa ng drone habang ito ay nasa ere. Sa interface na katulad ng isang video game, pinipili lang ng operator ang waypoint o target sa mapa at otomatikong pupuntahan ito ng Google M. Hindi na kailangan ng tuloy-tuloy na kontrol o pagmando. Kaya ng drone na lumipad, umiwas, at lumusob batay sa mga paunang itinakdang direksyon. Dagdag pa rito, may kakayahan ang drone na mag-adjust sa real time. Ibig sabihin, kung may biglaang hadlang o pagbabago sa paligid, mabilis na makakabuo ng bagong ruta ang Smart Pilot. Mahalaga ito sa mga sitwasyon kung saan ang mga target ay may mataas na antas ng depensa o kaya ay nasa mga lugar na may masikip at masalimuot na terrain. Sa halip na maghintay ng utos, kumikilos ito sa ilalim ng autonomiya, isang malinaw na senyales ng pagsasanib ng teknolohiya ng civil engineering at ng matinding pangangailangan sa larangan ng digmaan. Ang software-centric na disenyong ito ay may karagdagang benepisyo. Madaling i-adapt ang software ng Google M sa iba pang plataporma. Ayon kay Andre, inaasahan na ang parehong AI system ay maaaring ilipat sa mga unmanned sea vessels, ground vehicles, at iba pang military-grade autonomous systems. Sa madaling salita, ang Google M ay hindi lamang isang standalone solution. Ito ay unang hakbang patungo sa mas malawak na pag-integrate ng AI sa buong defense infrastructure ng Ukraine. Sa mga nagdaang taon, nasaksihan ng mundo kung paano binago ng teknolohiya ang anyo ng digmaan. Ngunit ang Google M ay isang kakaibang halimbawa. Isang ideya na umusbong sa isang inosenteng tanong ng kabataan, pinalalim ng karanasan sa larangan ng civil robotics, at pinatibay ng kagyat na pangangailangan ng isang bansa na lumalaban para sa kanyang kalayaan. Sa mga darating na buwan, ang AI-driven drone na ito ay posibleng hindi lang maging instrumento ng depensa, kundi simbolo ng rebolusyong teknolohikal sa panahon ng digmaan. Sa halos 3 taon ng digmaan, nananatiling pangunahing depensang sandata ng Ukraine laban sa mga airstrikes ng Russia ang mga Patriot missile systems. Ngunit sa kabila ng pagiging epektibo nito, hindi ito sapat. Ayon mismo kay President Volodymyr Zelensky, kinakailangan ng Ukraine ng mas marami pang Patriot systems upang mapanatili ang seguridad ng kanilang kalangitan, lalo na matapos ang mga sunod-sunod na airstrikes na naging sanhi ng daan-daang buhay na nawala at libu-libong sugatan. Sa kasalukuyan, 6 na operasyonal na Patriot batteries lamang ang nasa kamay ng Ukraine. 2 mula sa Estados Unidos,
2 mula sa Germany, 1 mula sa Romania, at isang joint contribution mula sa Netherlands at Germany. Mayroon pang partial battery mula sa Netherlands, ngunit hindi pa ito magagamit hanggat hindi nakukumpleto ang mga bahagi nito. Ang limitasyong ito sa bilang ng Patriot systems ay nagbigay daan upang hanapan ng alternatibo ang Ukraine. At dito pumapasok ang kahalagahan ng Gogel M. Hindi nito pinapalitan ang papel ng Patriot bilang air defense interceptor, ngunit nakatutulong ito sa isa pang napakahalagang paraan, pagwasak sa mismong pinagmumulan ng banta bago pa ito makalipad. Ang Gogel M ay ginagamit hindi upang harangin ang mga misil, kundi upang ilunsad ang mga preemptive strikes laban sa mga sistema at sasakyang ginagamit ng Russia upang magpakawala ng mga atake. Isa sa mga tampok na kakayahan ng Gogel M ay ang makalapit sa target na hindi agad natutukoy. Kayang-kaya nitong lumipad ng malayuan, maghintay ng tamang oras habang nakahimpil sa lupa, at umatake sa sandaling makita ang oportunidad. Sa ganitong paraan, maari nitong mapuntirya ang mga parked aircraft, mobile launchers at iba pang kagamitan ng Rusya na ginagamit upang maglunsad ng cruise missiles at glide bombs. Kapag ang mga eroplano o missile launchers na ito ay na-neutralize, mas kaunti ang kailangang harangin ng mga Patriot missiles at mas tataas ang posibilidad ng interception sa natitirang banta. Mahalaga ring bigyang diin na sa panahon mula Setyembre taong 2022 hanggang Setyembre 2024, umabot sa 11,466 ang kabuuang missiles na pinakawalan ng Rusya laban sa Ukraine. Bagamat naitala ng Center for Strategic and International Studies, CSIS, ang interception rate ng Ukraine sa 83.5%, nangangahulugan ito na humigit kumulang 1,821 pa rin ang tumama sa kanilang mga target. Ang epekto ng mga ito ay napakasakit. 13,134 na sibilyan ang nasawi at 31,867 ang nasugatan. Batay sa datos hanggang Abril 30, 2025, sa sitwasyong ito, hindi sapat ang interception lamang. Kinakailangan ng Ukraine ang mas aktibong estratehiya upang pababain ang bilang ng mga missiles na kailangang harangin. Sa paggamit ng Gogel M, may kakayahan silang i-deny ang airspace access ng Russia sa mismong pinagmumulan pa lang, na sa praktikal na pananaw ay nagdudulot ng mas malalim na epekto sa supply chain ng air assaults. Ang drone ay epektibong nakakagambala sa preparasyon ng kaaway at nagiging dahilan ng pagkaantala, pagkasira o tuluyang kawalang kakayahan na maglunsad ng airstrike sa tamang oras. Hindi rin maaaring maliitin ang aspetong pinansyal. Habang ang isang Patriot missile ay umaabot ng 3 milyon hanggang 5 milyong dolyar kada piraso, ang isang Gogel M drone ay nagkakahalaga lamang ng 10,000 dolyar. Ang ganitong kakayahan ay hindi makikita sa mga conventional kamikaze drones gaya ng Shahed ng Russia, na single-use lamang. Sa tactical na perspektibo, ang Gogel M ay hindi lang pang isang gamit, kundi asset na pwedeng i-deploy ng paulit-ulit sa magkakaibang operasyon. Sa konteksto ng drone warfare, ang Gogel M ay sumasalamin sa pagbabago ng estratehiya ng Ukraine, mula sa pagiging defensive tungo sa mas mapanlikha at proactive na mga hakbang. Sa halip na laging nag-aabang sa pag-atake ng Russia, sila na ngayon ang nag-uumpisang umatake sa pamamagitan ng teknolohiyang kayang pumasok sa likod ng linya ng kalaban. Ito ay hindi lang tactical advantage, kundi psychological edge. Kapag isinama ang gastos para sa mga FPV drones na inilalagay dito, nananatiling mababa pa rin ang kabuuang halaga nito, hindi man lang umaabot sa 6 na digit sa dolyar. Sa halagang kailangang ilaan para sa iisang Patriot missile, kayang magpalipad ng higit sa 50 Gogel M drones ang Ukraine. Lahat ay kayang magsagawa ng taktikang paniniktik at pagwasak sa target
nang hindi nadedetekta agad. May isa pang mahalagang aspeto ang Goggle M, ang pagiging reusable nito. Habang ang mga FPV drones na pinapakawalan nito ay kamikaze type at sumasabog sa mismong target, ang mothership na Goggle M ay bumabalik sa base, muling nilalagyan ng mga bagong drones at muli itong lumilipad patungo sa panibagong misyon. Kapag ang mga tauhan ng Russia ay nabubulaga ng mga pag-atake mula sa mga target na inaakala nilang ligtas na lugar, bumababa ang morale at nagkakaroon ng pangambang ang bawat galaw ay minamatyagan ng isang invisible force. Ang ganitong epekto ay higit pa sa epekto ng isang misil. Ang kawalang katiyakan kung kailan at saan darating ang atake ay isang uri ng psychological warfare. At sa teknolohiya ng Goggle M, epektibong naisa sa katuparan ito sa bawat ambush. Sa bawat successful na pagwasak sa isang high-value target, unti-unting nadudurog ang kakayahan ng Russia na ipagpatuloy ang kanilang aerial offensive operations. Hindi rin maikakaila na kahit ang mga bansang tulad ng Estados Unidos at China ay kasalukuyang nasa development stage pa lamang ng katulad na teknolohiya. Sa ngayon, tanging ang Ukraine ang may aktwal na deployment ng ganitong uri ng drone system sa isang aktibong war zone. Ayon sa Forbes, ito ay isang bersyon 1.0 pa lamang ng teknolohiyang ito. Ngunit sa maikling panahon, nagbigay na ito ng hindi masukat na bentahe sa panig ng Ukraine. Habang nagpapatuloy ang produksyon ng Strategy 4 Solutions ng 50 Goggle M motherships at 400 FPV drones kada buwan, patuloy ring lumalawak ang aplikasyon ng sistemang ito sa iba pang unit ng militar. Hindi malayong dumating ang araw na ang parehong prinsipyo ng Goggle M ay ilapat sa mga unmanned naval crafts at ground vehicles.